Sinisimulan natin ang bagong taon sa pamamagitan ng paggunita, pag-iingat at pagninilay sa misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos at pananahan sa piling natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose, at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito, at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Pagsapit ng 8 araw, tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay pondering. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong bagong taon, kayo po ay muli kong inaanyayahan. Huwag munang kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para sama-sama tayong maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, Happy New Year po sa inyong lahat. At sinisimulan natin ang bagong taon na puno ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sabi nga, kapag nag-uumpisa ka, dapat umpisahan mo ng tama. And always begin with the end in your mind. Laging sa pag-uumpisa, alamin mo na at dapat alam mo na kung saan hahantong ano ang patutunguhan ng paglalakbay na ito ng mga desisyon at gagawin mo. So we begin with the end. Saan ba tayo dinadala ng ating paglalakbay? Of course, sa Diyos. Kaya napakahalagang simulan natin sa Diyos at tatapusin din natin ang taong ito sa Diyos. Mga kapatid, and how are we going to start with God? Of course, start with Mary. Simulan natin kay Maria. Bakit? Si Maria ang ina ng Diyos. Ngayong araw na ito yung ating pinagdiriwang, Mary, Mother of God. No? The Theotokos, na si Maria, ang dinala niya sa kanyang sinapupunan is not only the Christ, pero ang dinala niya is also God, the second person in the Holy Trinity. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin that every Christian should be like Mary. Dahil si Maria, par excellence, ay disipulo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, itinuturo sa atin ngayong araw na ito, ano ba yung 2 katangian ng isang Kristiyano na dapat nating taglayin? Una, lagi nating tatandaan that as Christians, and like Mary, we have to treasure Jesus in our hearts, in our lives. No? Yung bang ingatan si Jesus, itago si Jesus sa ating puso, sa ating buhay. Kaya nga ang tawag sa ating Kristiyano. We carry Jesus in our life. No? Dinadala natin si Jesus sa buhay natin, sa puso natin, sa pagkatao natin. We are Jesus carriers. Ito yung pagiging Kristiyano. Kaya nga 'di ba sinasabi yung salitang Christian, kapag inalis mo yung Christ, ang matitirang letra I-A-N, na pwede nating sabihin na I am nothing. Kapag wala si Kristo sa buhay natin, wala tayong kwenta, wala tayong saysay, wala tayong halaga. And that is why napakahalaga that we begin our year with God. Ang Diyos na dinala sa atin ni Maria. Pangalawa, hindi lang sapat na dala-dala natin si Jesus sa ating puso, sa ating buhay. Napakahalaga that we ponder in our hearts. Yung bang pinagninilayan natin, pinagbubulay-bulayan natin
yung pagdating ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat yung kanyang pagdating ay pagpapaunawa sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At ano ba yung impact nito? Ano ba yung dating nito? Ano bang dulot nito sa buhay natin? Yung pagdating ng Diyos. Of course, kaligtasan. Kaya nga, mga kapatid, as we celebrate New Year today, napakahalaga na simulan natin ng tama. Kaya nga, alam niyo po, ito yung nakakalungkot na realidad. Tuwing bagong taon, ang daming mga pamahiin. No? Ang daming mga pamahiin. At ito yung dapat nating alisin. Kung ano-ano mga bilog-bilog ang inilalagay niyo sa lamesa, dapat daw puno ang lalagyan ng bigas, ang lalagyan ng asin, at marami pang iba. Dapat may paputok para daw yung masasamang espiritu at yung kamalasan ay umalis. No? Kapatid, all of these are superstitious beliefs. At bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, we profess today and every day and all our life yung pananampalataya natin sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ito yung ating pananampalataya na makapangyarihan ang Diyos sa lahat. Ibig sabihin, sa Diyos natin ilalagay lahat ng tiwala, hindi sa mga bilog-bilog, hindi sa mga paputok, hindi sa mga pusa, hindi sa kung ano-ano pang mga pampaswerte ngayong taong ito. Hindi sa horoscope at hindi rin sa kung ano-ano pang mga palmistry. Mga kapatid, bilang Katoliko, linisin natin yung ating pananampalataya. Alisin yung mga labag at laban sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. At isa na rito yung mga pamahiin natin sa buhay. At sasabihin minsan natin, ay wala namang mawawala. Actually, malaki ang nawawala. At ano yon? Yung pananampalataya mo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At ang Diyos, nagkatawang tao, si Jesus, no? Napakahalaga na yung pananampalataya natin kay Jesus, nakapiling natin, hindi tayo iniwan, no? Napakahalaga, ito yung mas mahalaga, mas makapangyarihan kaysa sa kung ano-ano na ating pamahiing pinapaniwalaan. Mga kapatid, let us start the year na tama, maayos na pamumuhay. Kaya nga, number 1 goal, alisin ang mga superstitious beliefs at ilagay ang pananampalataya, tiwala sa Diyos. At ito yung dapat nating pagnilayan. Ito yung dapat nating pagbulay-bulayan. Ito yung dapat nating dalahin, yung totoong paniniwala. At si Kristo na dinala ni Maria, ang batayan natin ng totoong pananampalataya. Happy New Year po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa panibagong taon ng aming buhay. Salamat sa aming mahal na inang si Maria na nagdala kay Jesus sa amin. Sana po kami rin bilang mga Kristiyano ay magdala kay Jesus at ingatan siya at pagnilayan siya sa aming puso at buhay araw-araw sa panibagong taong ito. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.